itinutulak ng kapapahan ang ideolohiyang ng bagong relihiyon sa pagsamba sa Brother Sun. Upo, isang bagong relihiyon ang lumitaw na ito na base sa histerya sa paligid, ang pagbabago ng klima, pinagsama ng Papa ang pananampalataya at ekolohiya na nagresulta sa isang bagong relihiyon na nagtataboy sa milyon-milyon mula sa tunay na ebanghelyo ni Heso Kristo. Tatayo ka ba sa katotohanan para sa mga salita ng Diyos, kaibigan? Tayo ay magpapatuloy pagkatapos ng ilang sandali ng pagpapakilala ng channel nito. Maari po ba kung bago pa lang kayo sa channel nito ay pakisubscribe at pakilike lang at pakilagay lang po ang inyong mga komento sa comment section tungkol sa bidyong ito. Ayon sa isang post sa X na dating Twitter na inihayag ni Pope Francis ang isang bagong kautusan na may pangalan na Brother Sun noong June 28, 2024, si Brother Sun ay nandito ayon sa Papa. Nagsalita si Pope Francis tungkol sa pagbabalik loob sa teolohiya ng banal na espiritu, ang muling pagkabuhay ni Kristo, kabanalan at kapatawaran ng mga kasalanan na kailangang ilapat ang mga redempted na temang ito sa environment. Ito ang pantheism, ang pananaw na ang mundo ay maaring kapareho ng Diyos o isang pagpapahayag ng kalikasan ng Diyos, dahil ang pan ay nangangahulugan ng lahat at ang theism ay ang paniniwala sa Diyos. Kaya ayon sa pantheismo, ang Diyos ay ang lahat at ang lahat ay ang Diyos. Kaya ang environmentalism ay magiging bagong relihiyon ng mundo. Lahat ay yumakap sa teolohiyang ito ng ekolohiya na may bagong hanay ng mga Diyos, mga bagong estilo ng pagsamba ng mga Kristiyano, Muslim, Hindu, mga Espiritista, Panchesta at maging ang mga circular na humanista ay nakipagkaisa sa kapapahan sa Green Climate Sunday ng huwad na relihiyon. Ang sistema ng kapapahan ay siya ang mangunguna sa pagdadala ng lahat ng mga simbahan at mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay upang magkaisa sa ekumenismo. Hindi lamang tagapagtaguyod si Pope Francis ng para sa isang kapatiran sa pagitan ng mga taong may iba't ibang relihiyon na yumayakap sa espiritismo. Ang kapapahan ay nagsasabi sa atin na makinig sa mga humihiling ng mystical powers sa Mother Earth na siyang espiritual na daluyan ng Amazon Rainforest. Ayon kay Pope Francis, maaring pagpapalain tayo ng kanilang panchestikong karunungan ayon sa Vatican.va. Sa pontifical na mensahe na tinatawag na World Day of Prayer para sa pangangalaga ng paglalang, ating sipiin, matuto tayong lahat na makinig sa mga taong katutubo na may mga matatandang karunungan na makapagtuturo sa atin kung paano mamuhay sa isang mas magandang relasyon sa kapaligiran. Ang panchistikong Papa ay hinubog ang mundo sa isang mundo na ang relihiyon ay batay sa pagbabago ng klima. Ang mga panchistikong mga turo ng Papa ay nangingibabaw sa mundo na nagtutulak ito sa kapatiran gamit ang mga pariralang karaniwang tahanan o common home. Isang universal na layunin at anuman ang iyong pinaniniwalaan ay matatagpuan mo ang layunin sa Laudato Si movement. Ika-27 ng Hunyo ngayong taong 2024 ay inilathala ng Catholic News Agency ang naunang mga pahayag ni Pope Francis, ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa pangangalaga ng paglalang. Ayon sa catalystnewsagency.com, sinabi na si Pope Francis ay nananawagan ngayong linggo sa mga tapat na mananampalataya ng isang pagbabago ng puso na ang mga Kristiyano ay magpapaabot ng kawanggawa sa lahat ng nilikha ng Diyos at hinihimok silang mangako sa kanilang sarili para protektahan ang kapaligiran.
Nakikita mo ba kung saan siya patutungo, mga mahal kong kaibigan? Sinasabi ni Pope Francis na ang diwa ng Universal Fraternity at ng Kristiyanong kapayapaan ay dapat ding palawakin sa pangangalaga para sa paglalang. Ang sabi ni Papa, ito ay hindi lamang isang ethical na isyu ngunit isang teolohiko. Ang yugto ng mundo ay sumusunod sa hayop ng Apokalipsis Kabanata 13, talatang 3. Ang araw ng linggo para sa Earth Day ay isang taunang relihiyosong pagdiriwang na ginaganap ng iba't ibang relihiyosong pamayanan. Ang Earth Sunday ay isang pagsamba na iniaalay sa kapaligiran tuwing linggo ng umaga na ginagawa ng iba't ibang relihiyon. Ang pagdaraos ng mga serbisyo sa Earth Day na ito ay upang ituro ang pagpapanatili ng linggo ng pagsamba. Paminsan-minsan, ang mga katutubo ay dumadalo na siyang mga orihinal na mananamba sa Mother Earth sa pamamagitan ng serbisyo kapag linggo kasama ang mga Kristiyano. Ang simbahan ay humihimok sa mga tao na parangalan ang Earth at itong green pseudo na relihiyon ay pinapalitan ang mga doktrina ng Biblia mula sa mga Kristiyanong simbahan. Maraming tagapagtanggol sa mga sistemang ito na paniniwala na nakikipaglaban ng mahusay para sa radikal na kadahilanan ng mga samahan katulad ng Green Sabbath Project, at ang Green Sabbath na ito ay ang araw ng linggo. Ayon sa Apokalipsis 18:23, at ang ilaw ng ilawan ay hindi naliliwanag pa sa iyo, at ang tinig ng kasintahang lalaki at ng kasintahang babae ay hindi na maririnig pa sa iyo, sapagkat ang mga mangangalakal mo ay naging mga pangulo sa lupa, sapagkat dinaya ng iyong panggagaway ang lahat ng mga bansa. Ang Roma ay pamumunuan ang mga bansa at ang mga hari ng mundo. Sa New Age Eastern concept na kung saan ay laganap sa Budismo, Hinduismo at ibang pang mga katutubong relihiyon ay naging panawagan sa lahat ng tao kabilang ang mga politikal at mga religious leaders na magtulungan na bumuo ng isang mas mapayapang mundo na upang protektahan ang ating karaniwang tahanan at kapatiran. Ngunit ito ay isang tawag ng lubusang pagtalikod sa katotohanan ng Diyos. Ang bagong laban ay hindi laban sa kasalanan, kundi laban sa degradation ng ating kapaligiran. Dapat nating mahalin at pangalagaan ang ating kapaligiran dahil ang Diyos ang nagbigay sa atin nitong malaking pribilehiyong na magkaroon tayo ng kapangyarihan para sa kanyang mga nilikha, na dapat tayong maging tapat na mga katiwala ng nangangalaga ng kalikasan. Ngunit ang diablo ay tuso, sabi sa Genesis Kabanata 3:1, nababaluktutin niya at ililihis ang pagsamba mula sa lumikha patungo sa nilikha na may mas mataas na pagpapahalaga para sa pangangalaga ng kalikasan, ngunit isang malaking kapinsalaan para sa katotohanan ng Biblia. Ngayon, itong pagsamba sa Mother Earth, pagsamba sa Brother Sun ay iginagalang at tinatanggap maging ng mga Kristiyano. Ngunit ang Biblia ay sumasalungat dito sapagkat tanging ang Diyos lamang na manlalalang ang karapat-dapat sa anumang pagkikilala at pagsamba. Ang ekolohiya ay napalitan ng teolohiya sa kasalukuyan. Ang mensaheng ito ay nagbago sa mga simbahan na maging ang mga simbahang protestante dahil sa paghahanap ng pagpapanatili ng perpektong kapaligiran. Ipinagpalit nila ang katotohanan tungkol sa Diyos para sa isang kasinungalingan na pagsamba at maglingkod sa mga bagay na nilalang kaysa manlalalang, na kahit ang mga anghel ay hindi dapat sambahin. Bakit? Dahil sila ay mga nilalang din. At sinabi niya sa akin, ingatan mong huwag gawing iyan. Ako'y kapwa mong alipin at ang iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad na mga salita mula sa aklat na ito ay sumamba lamang sa Diyos. Ang huling issue sa pagbalik ni Jesus ay ang pagsamba. Apokalipsis 14, talatang 9, at sumunod sa kanila ang ikatlong anghel na nagsasabi sa malakas na tinig, kung sinumang tao ang sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tanggapin ang kanyang tatak sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay gayon din ay iinom ng alak ng puot ng Diyos na ibinubuhos ng walang halo sa tasa ng kanyang
kagalitan. Si Satanas ay darating na parang baha at hindi ililihis ang lahat ng pagsamba, maging ito ay direkta o hindi direkta sa kanya. Ninanais ni Satanas na maging katulad ng Diyos na sambahin ayon sa Isaias 14 talatang 14, at gagamit siya muli ng parehong modus operandi sa mga huling araw. Si Satanas ay gagamit ng tatlong maruruming espiritu tulad ng palaka. Ano ba ang ginagamit ng mga palaka para maparalisa ang kanilang mga biktima? Walang iba kundi ang kanilang mga dila. At ito ay ang mga baluktot na mga aral na hindi ayon sa Biblia, mga doktrina na ilalayo ang buong mundo mula sa salita ng Diyos. Sa Laudato Si, paragraph 13, sinasabi dito na dadalhin ang buong pamilya ng sama-sama dahil alam natin na magbabago ang mga bagay. Ang mensahe ng tatlong anghel ay siyang kailangan ng mundo sa panahon ngayon. Ang matakot ka sa Diyos at ibigay ang kaluwalhatian sa Kanya at sambahin siya. Ito ang kasalukuyang katotohanan at huling babala ng Diyos sa sangkatauhan. Kung maglalaan tayo ng oras para makinig sa tinig ng Diyos at ibahagi ang Kanyang mensahe, magkakaroon tayo ng pananampalataya at gagabayan niya tayo sa panahong ito ng pansanlibutang apostatiya. Ano ba ang ebanghelyo na nakabayubay sa krus? Walang iba kundi si Kristo na siyang ebanghelyo. Kaibigan, tumingin ka lamang kay Kristo at pagtibayin mo ang iyong relasyon sa Kanya, at hindi tayo dapat nakasentro sa kalikasan. Si Jesus ay malapit nang dumating, kaibigan. Nasa dulo na tayo ng kasaysayan ng mundong ito at tunay na si Jesus ay malapit nang bumalik. Kaya magsisi na tayo at maghanda upang siya'y salubungin. Hanggang sa muli, kaibigan, ito po si Elder Vincent Nepomuceno na laging nagsasabing patuloy lang tayong mag-aral ng katotohanan mula sa Biblia dahil ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo mula sa pagkaalipin sa kasalanan.